Okay. Sige. Ay, yun. So, ngayon, no, sa panahon ngayon, no, parang ang dami ng preachers na nagkalat, 'di ba, sa online, ang dami ng mga doctrines na naririnig tayo sa social media, no. So, syempre kailangan vigilant tayo, no, in knowing yung difference ng between true teachings, yung ang tawag doon, yung truth, no, sa false teaching, 'di ba? Yung sound doctrine pala, yung sound doctrine sa false teaching, 'di ba? So ang question ko ngayon, ano yung mga way, no? Ano yung mga way na alam ninyo or ginagamit ninyo, ina-apply ninyo para malaman natin kung tama ba yung napakinggan natin or mali? For example, pumasok ka sa isang church o bigla nakinig ka sa isang preaching. After mo makinig, paano mo malalaman na tama ba yung pinakinggan ko o hindi? Ano yung mga practical ways para natin malaman? Sige nga, umpisahan daw ni GP. Meron ka, Paps? Paano mo malalaman yung narinig mo after 1 hour? Tama ba yun o hindi? Sorry, wala ako sa... Ulit. Ulit. Kumbaga, di ba, sa panahon ngayon, ang dami ng mga preachings na naririnig tayo, di ba, sa social media, ang dami ng mga nagkalat na mga doctrines, no? After mo pakinggan yung turo ng tao na yun, no? Paano mo malalaman na Yes. tama ba yun o hindi? Wala namang mali rito, walang maling sagot. Sige, Pops. Sa akin, malimit mangyari yan. Actually, malimit talaga mangyari yan. Diba? Kasi marami nga lumalabas na mga nag-preach. Ang sa akin, ang ano ko ginagawa ko, bumabalik ako kung ano yung mga natutunan ko. Yeah. Kunyari, lalo na dito sa ating weekly Bible study o kaya during Sunday service. Hindi kasi ako patalon-talon. Kumbaga kung sino yung meron na nagsalita, basta ako makikinig. Kumbaga pinipili ko rin kung ano yung Yes. kung ano sino yung papakinggan ko. Para minsan kasi nalilito rin ako eh. So para sa akin, kunyari na simulan ko sa CCF, puro CCF. Tama. Tapos meron din iba katulad ng Victory, yung meron ako pinapakinggan isang pastor din tuwing morning eh. Almost the same naman kasi ang turo niya dito sa atin. Okay. So, yun, bumabalik ako kung ano yung mga natutunan ko. Plus, pinipilit ko kasi talagang mag-read, talaga, study ng Bible talaga everyday. Although mahirap gawin, pero pinipilit ko pa rin. Tapos, pag meron akong hindi masyado maintindihan, alam mo naman yung bro, text ako sa'yo, di ba? Tama naman. Yes. Text ako sa'yo, ayun, tatanong ko, kiniklear ko, umaga. Yeah. Tama yun, no, Pops. Ako rin ganun eh. Actually, minsan may pinapakinggan ako ng ibang preacher. Then okay sila for a while, no? Tapos bigla may maririnig akong mali. Alam mo, minsan di ko na binabalikan. Di ko na binabalikan kasi parang alam mo na may mali na dun sa teachings nila. Pero yun, isang way yun, no? Thank you, Papi. Sino pang gusto mag-share? Si Carl, meron ka, bro? Parang yung unang instinct ko, parang tulad nung kay Brother Jeff eh. Parang stock knowledge, kumbaga sa ano. Yeah. Diba? Pagka binobombard mo yung sarili mo nung words of God, parang yung mga verses na na-memorize mo. Parang ayun yung makikikeep mo. Tas at the same time, para pag nagpe-pray ka, ayun yung maintindihan mo siya eh. Pero yung minsan, pagka may mga ganun na totally iba, ako parang ang ano ko doon, pinapakiramdaman ko rin muna yung mga tao eh. Parang tinitingnan ko rin yung mga tao, yung paligid ko kung, alam mo yun, baka hypnotized lang sila or ano yun, under, ano pa sila. Parang tinitingnan ko rin yung lugar, parang check the scene or yung ano. Kung nasa online yan, parang titingnan mo rin yung ano yung mga tao kung baka tulad dati, di ba, yung dating daan. Parang ang daming nanonood pero parang sila-sila lang dun sa grupo nila.
Yeah, I guess. Parang yung gano'n, parang check ko yung scene. Yeah. Tignan ko yung kung tama ba yung nararamdaman mo doon. Yeah. Okay. Kung pumasok ako doon sa isang bagong church, Okay. parang binigyan ka ng ni God ng gano'n eh. Yung parang yung sa atin yun eh, yung pakiramdam. Kala mo, di ba, Di-discern mo ikaw yung lang. paligid, no? Di-discern O, mo di-discern mo yung i-feel mo okay. yung lugar. Okay. Pwede, pwede. Thank you, bro. Sino pa? Sino pa may gusto? Before we continue. Going once. Joseph. Sige, bro. Ako. Sige, Try bro. lang. Subok. Sige. Sa Wala akin, namang mali rito. sa Sige. akin bro, sola scriptura. Number one yan. Tama. Solid dapat Scriptures ito. ang solid foundation dapat yung Kung puro encouragement Ano na? na wala. Kung puro encouragement word lang tapos walang biblical verse na Yes. Tama ka rin. yun yung ko parang discernment ko. Kapag Tama puro ka rin. kwento, tinitigil ko na. Yes. Napatay ko na kagad. Tama ka rin. No? Tama ka. So, yun. Sino pa may gustong i-add? Wala na. Ako rin, no? Yan yung gusto kong i-point out yung sinabi ni Joseph, no? Kasi napapansin ko lately, iba yung talagang sinasabi niyang, ano tawag mo bro? Sola, no? Sola scriptura. Yung, ibig sabihin, scripture alone, no? Siya lang yung source of information, source of truth, no? Yung scripture lang. Kasi maraming sources na maraming mga libro na ginagamit ng mga preachers, no? Yung may mga sinulat ng ganito nung 1800s, 1500s, ganun, no? Sinasabi ni Joseph sa kanya, sola scriptura. Ibig sabihin, yung Bible lang talaga yung source, no? Tama, no? Kasi, ito rin yung napansin ko, bro. Ang dami lately, parang nagiging motivational message, no? Hindi na siya Bible based, no? For example, kanina lang no, kaninang hapon narinig ko si Bo Sanchez, every time na may makikita akong niya, no, short video na talagang motivational no? Yung sinasabi niya na ano ba yung sinabi niya nung huli na parang ang totoong battle daw, galing kasi niya magsalita, di ba? Fluent siya sa English, no? Sabi niya, ang totoong battle daw, wala sa battlefield. Ang ganda, no? Sabi niya, ang totoong battle, nasa training ground. Sabi niya, no? Di sabi mo, pag ikaw, hindi ka grounded sa truth, oo nga, no? Kasi kung handa ka, mapapanalo mo yung nasa battlefield, di ba? Motivational, di ba? Pero yung truth, hindi ganun nangyayari sa Bible, di ba? Nakita natin nung nakipaglaban si Jehoshaphat, wala nga silang ginawa Si God lahat nakipaglaban Recently meron tayong topic yung si Moses. Si Joshua, first battle ng mga Israelites yun hindi nga wala nga silang yung sinasabi ni Bo na training ground, wala nga silang training 'Di ba? Nomadic people sila Hindi talaga sila sanay sa war. Pero nanalo sila sa battlefield. Bakit? Kasi si God yung lumaban sa kanila. Sa unang tingin, sabi niya wala sa battlefield ang laban, nasa training ground. Sa unang tingin tama 'Di ba? Pero kapag inanalyze mo na yung truth, malayo. So bibigyan ko kayo ng isang tip, no? Ito lagi ko tong ina-apply, no? Sa pag-discern kung tama ba yung scripture na naririnig ko or hindi. Pagkatapos kong pakinggan at meron akong feeling of empowerment, no? Parang empowered ako. May mali doon sa message, no? Pagtingin mo, after mo marinig yung message, tingin mo empowered ka, parang I can do all things for Christ, no? Parang gano'n, no? Parang pag pinasok ko tong business na to, magsasucceed yan, no? Or kunwari, no? Pagka kunwari may sakit ka, no? Sasabihin mo, gagaling ako, kiniklaim ko yan, gagaling ako. Empowered ka, no? May mali doon sa doctrine. Bakit? Kasi hindi ka dapat empowered. Kung totoong truth yung narinig mo, dapat surrendered ka. Magkaiba yan dalawang yan, no? Hindi ko sinasabi na kunwari, hindi ka naman pessimistic, no, na parang may sakit ka tapos feeling mo hindi, wala na, hindi na ako gagaling, no. Hindi yun Alam mo, gagaling ka, alam mo hindi ka papabayaan ni God,
Pero kung hindi ka man gumaling, alam mo, si God pa rin yung in control. Bigyan ko kayo ng picture ko na itsura ng isang surrendered, no? Yung kay Shadrach, Meshach, and Abednego, no? Sabi niya kay Nebuchadnezzar, no? If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. Parang empowered, di ba? Pero verse 18 sinabi niya, but even if He does not, nakita mo? Even if He does not, kung hindi man niya kami deliver from the furnace, no? We want you to know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set, no? In short, hindi kami magko-compromise, no? Kung hindi man kami i-save, hindi kami magko-compromise. Ibig sabihin, no, when we try to analyze yung heart natin, no, tingnan mo, parang yung pinagdadasal mo, Lord, ito yung gusto kong mangyari, Lord, ito yung desire ko. Pero kung hindi man ito yung mangyari, Lord, di ba, bigyan mo ako ng heart that will understand and will accept dun sa will mo. Yung sabihin, surrendered ka dun sa will mo. Hindi mo pinupush yung will mo sa Diyos, pero ikaw yung nag-a-adjust or ikaw yung nagsusurrender doon sa will ni God, no? Madali sabihin, magandang concept, magandang pakinggan, pero sa totoo lang sobrang hirap mag-surrender sa Diyos, no? Sobrang hirap ito yung gusto mo, ha? Ito yung gusto mo. Syempre, ang gusto mo lagi to protect yourself. Ayaw mong nasasaktan, ayaw mong nawawalan, di ba? Ganon tayo, di ba? Tapos hindi, si God hindi. Gusto kanyang gusto kanyang idaan talaga sa valley of sa darkest valley. Ang hirap mag-surrender, no? Ang hirap mag-surrender. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, di ba? Itong time na yan, no? Pag yan ang experience mo, susubukan ni God yung faith mo. Susubukan talaga ni God yung tiwala mo sa Kanya. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, dapat ang faith natin should not be based on our emotion. Parang, Lord, mahal kita kasi mahal lang talaga kita. Na alam mo yung emotional faith, no? Na alam mo, na bata ako, sinasabi ko, pag meron akong question about my faith, tinatanong ko sa mga parents ko, sa mga teachers, lagi nila sinasabi, huwag ka na magtanong, nagdududa ka lang eh. May tanong nga ako eh, di ba? May gusto nga ako i-clear eh. So dapat ang faith natin should not be based on emotion. Ano dapat? Ano dapat tingin nyo? Kung hindi based on emotion ng faith natin, ano dapat? Lagi ko itong binabanggit sa inyo. Ang faith natin dapat evidential faith. Ibig sabihin, naniniwala ka dahil meron kang pinaniniwalaan. At para kay God, no, ito nga pinag-aaralan natin Book of John, no, sinulat nga ito ni John para maniwala ka. Ibig sabihin, pinapakita niya sa iyo yung mga evidences that Jesus is the Son of God. Bakit natin kailangan matutunan yon? Kasi kailangan natin i-surrender yung buhay natin sa Kanya moment by moment. Ang hirap mag-surrender kung hindi ka nagtitiwala sa Kanya. So kailangan yung heart natin, yung faith natin, dapat based on evidences. Kasi kapag based on emotion lang yan, mabilis tayo masuwi. Kapag nandiyan na yung problema, bibitaw na tayo, magdududa na tayo sa Diyos. Pero kapag ka based on evidences, dahil alam mo yung truth, no? Alam mo yung truth. Hindi ka basta-basta, no? Hindi ka basta-basta kayang i-down ng mga problema. At alam nyo, si Jesus alam din yan, no? Si Jesus alam din na kailangan meron tayong pinanghahawakan sa faith natin. Pwedeng pabasa, Jeep, pabasa naman, no? Verse 31. Naka-silent ka, Pops, ha? Naka-mute. John 5, verse 31. If I alone testify about myself, my testimony is not true. There is another who testifies of me, and I know that the testimony which he gives me about me is true. Yun. Thank you, Pops. Pag nasa courtroom ka, no, at meron kang gustong i-prove, hindi pwedeng ikaw lang magsasabi, no? Hindi pwedeng ikaw lang magsasabi na ito yung truth, no? Kailangan may magte-testify sa iyo.
kailangan may evidence ka, no? Alam mo, eto share ko lang sa inyo, no? Marami nagsasabi na hindi totoo si Jesus, no? So yung mga tao na gustong i-prove na totoo yung mga claim niya, ano ginagawa nila? Naglalabas sila ng mga physical evidences. Pero hindi yun ang gusto ni Jesus, eh, no? Ano sabi niya? Sabi niya, if I alone testify about myself, my testimony is not true. Ibig sabihin, ang gusto niyang proof, hindi evidence or physical evidences. Ang gusto niyang truth is witnesses. Magpo-provide siya sa atin ng witnesses para ma-prove natin na tama lahat ng claims niya. Ito, hindi to ano lang, no? Hindi to based lang sa ano natin, no? Parang judicial system natin ngayon, no? Time pa lang ni Moses, ganito na yung ginagawa nila. Sabi sa Deuteronomy, a single witness shall not rise up against a man on account of any iniquity or any sin which he has committed. On the evidence of 2 or 3 witnesses, a matter shall be confirmed. Hindi pwedeng isang witness lang ang mag-claim ng truth. Kailangan meron siya at least 2 or 3 witnesses. Time ni Moses yan, ha. Pero pagdating mo sa New Testament, sabi ni Paul, every fact is to be confirmed by the testimony of 2 or 3 witnesses. So para malaman mo na totoo talaga si Jesus at yung mga claims niya, kailangan niya mag-provide at least 2 witnesses, 2 testimony. Sinabi niya, if I alone testify about myself, hindi to totoo. Magpo-provide ako sa inyo ng more than 1 testimony. At ilan yung ipoprovide sa atin ni Jesus ngayong gabi? Dito sa John 5:31 to 47, no? Ipoprovide niya sa atin hindi lang 3, hindi lang 2, hindi lang 3, but 5-fold testimony of who Jesus is, no? Ipoprovide niya sa atin tonight, no? Na maniniwala ka dahil merong 5 testimony siyang ipoprovide to prove, no? To prove na yung claim niya are true. Nakita mo yung picture, no? Gusto kanyang maniwala, na gusto ni Jesus na maniwala tayo, not based on our emotion, but based on evidences. So tingnan natin to, no? Ano tong 5-fold testimony dito sa pag-aaralan natin tonight? Una, yung testimony ni John the Baptist. No? Pangalawa, yung testimony ng mga works ni Jesus, yung ministry niya. Pangatlo, yung testimony of God the Father. Pang-apat, yung sinasabi nga ni Joseph kanina, no? The testimony of the scriptures. At yung huli, the testimony of Moses. Okay? So start tayo na verse 33, yung testimony ni John the Baptist. Ayan. Bro Joseph, pabasa naman. John verse 5:33. You have sent to John, and he has testified to the truth. But the testimony which I receive is not from man. But I say these things so that you may be saved. He was the lamp that was burning and was shining, and you were willing to rejoice for a while in his light. Yun. Ano bang naging testimony ni John the Baptist, bro? Ano bang ano naging ministry niya para kay Jesus? Siya yung nag-prepare ng way. Yun, ganda. Siya yung nag-prepare ng way. Sa paanong paraan? Sa paano niya paraan pin-prepare yung way? Ano ginagawa niya doon sa mga followers? Binabaptize. Yun, binabaptize siya. Na binabaptize niya with water, di ba? Binabaptize si John the Baptist with water. Tapos, ang lagi niya sinasabi, no, I baptize you with water, but sabi niya, but he will baptize you with the Holy Spirit. Yung Messiah na darating will baptize you with the Holy Spirit. Tapos, ang main preaching niya is about repentance. Yun ang lagi niyang dalang message, repentance. Ibig sabihin, pag-recognize na tayo ay mga sinners and we need to make a U-turn towards God. Magbagong buhay, no, by the power of the Spirit. No, sabi dito, no, ang ganda ng description niya kay John, no? John was the lamp. John was the lamp. Burning and shining. Ang ganda, no? Alam natin, no, na si John, pag nagsalita yan, walang kinakatakutan yan. Pinugutan nga ng ulo yan sa sobrang tapang niya, di ba? Tinawag niya minsan yung mga religious leaders sa harap-harapan, na
Tinawag niya, you brood of vipers. Ganun katapang. Ngayon, di ba, parang ang mga preacher, takot ma-offend yung mga nakikinig, eh, no? Si John, hindi, talagang diretsahan niya magsalita, no? Kaya sabi ni Jesus, he was burning. He was burning, di ba? He was on fire. He was on fire for the Lord, no? Pati nga si Jesus, kinwestiyon niya, eh. Sabi niya, ikaw na ba talaga hinihintay namin? Kasi nandun ka sa mga, ano, no, umiinom, nandun ka sa mga ganong klaseng tao, or maghihintay pa kami ng iba. Talagang on fire siya doon sa will ng Father, no? Ngayon kasi, no, pag narinig natin yung mga preachings, no, sabi ko nga kanina, parang nakikinig na lang tayo sa mga motivational messages, no? Wala na minsan yung fire for the Lord, no? So, sabi ko nga, they want to empower the church. Yun yung nagiging ano, eh. Parang gusto nilang i-empower yung mga tao. Pero ang totoong power kasi na kay Jesus, eh. At wala sa atin, eh. Kaya sabi ni Jesus, John was not only burning, but he was shining. Yeah, burning siya, pero at the same time, he was shining. Nagbibigay siya ng liwanag sa madilim na mundo, no? Alam niyo, no, ang gandang metaphor yung ginamit ni Jesus para kay John. Sabi niya, he was the lamp. Bakit siya maganda, no? Kasi ni-realize ko, ang lamp kasi wala siyang sariling liwanag, you know? Kaya yan may liwanag kasi yung source of light, nilagyan siya. Di ba? So, kumbaga in essence, parang yung lamp, di ba, we can consider na yung lamp, parang it lights up with the borrowed light. Hindi niya talaga liwanag yan, no? Pinahiram lang sa kanya. Di ba? Alam nyo, lahat tayo on our own, we cannot produce light na hindi natin kaya. Kaya kung tinawag tayo ni God na magsalita para sa Kanya, anong una pumapasok sa isip natin? Di ba? Parang, Lord, di ko kaya, nahihiya ako. Baka ano yung sabihin ng ibang tao? Lord, paano ko dadalhin yung sitwasyon? Paano ko? Di ba? Parang nakatingin tayo sa sarili natin, eh. Di ba? Kasi iniisip natin, tayo magpo-produce ng light. Di ba? In reality, kasi hindi talaga natin kaya mag-produce ng light. Hindi tayo yung magpo-produce nun, eh. Like John, we are just a lamp, di ba? Lalagyan lang tayo ng liwanag na galing doon sa totoong source, di ba? So when God calls us to speak for Him, automatic yon. God will also provide everything that we will need. He will provide the oil, no? He will provide yung magsusustain dun sa fire, He will provide the fire. Tayo, yung willingness lang natin to obey. No? Parang ako nga, minsan pag merong gusto pagawa sa God, Lord, di ko kaya yan. Pero ikaw, ikaw kung anong will mo, no? Kung totoong ikaw yan, totoong gusto mong paggawa sa akin yan, di sige, Lord. Alam mo, sabihin ko sa inyo, si GP, lagi ko nakikita kay GP yan. No, pag meron ako sinasabi kay GP, Pops, kailangan mo mag-share ng testimony. Ayoko, Pops, pero sige, ganun siya lagi, na parang umabot na siya sa point ng life niya na hindi na siya makahindi sa Diyos. No? Parang gets ko yung feeling na gano'n, no? Na parang gusto mo, Lord? Sige. Kasi siya magpo-provide lahat, eh. Siya magpo-provide ng oil, siya magpo-provide ng fire, siya magpo-provide ng lahat. Pero ano lang tayo, vessel lang tayo, no? Vessel lang tayo. Talagang Naalala mo na naman. stress ka na naman, ha? Wala sa top. Mag-share Wala si sa GP topic sa ano. yan eh. Mag-share si GP sa October sa Couples Retreat. Oo, agad siya, di ba? Sobrang hectic na schedule niya, isisingit niya raw talaga. Yun eh, yun yung surrendered, no? Surrendered life. So, verse 36. Carl, pabasa, bro. Verse 36. The testimony of the works of Jesus. But the testimony which I have is greater than the testimony of John. For the works which the Father has given me to accomplish, the very works that I do testify about me, that the Father has sent me. Yun. Bro, tanong lang kita, no? Pagka sinabi natin na we worship Jesus because of His work, ano yung pupasok sa atin na work niya? Yung natural na because of His Yung mga miracles niya.
Miracles sa iyo, miracles, no? Tama, no? Kasi Ah. yun yung pinopoint nitong verses na to, no? Pero di ba parang naturally ang iniisip natin, we worship Jesus because of his death and resurrection. Di ba? Mm. We worship him because of his finished work on the cross, di ba? Mm. Kadalasan nakakalimutan ng tao to, yung works. Mm. Na yung three-year ministry niya, importante yun. Importante yung 3-year ministry ni Jesus. In fact, yung 33 years na life niya sa mundo, sobrang importante, no? Sabi rito, ito yung testimony that He is the Son of God. Yung mga works, importante naging buhay ni Jesus, no? Lalong-lalo na yung 3-year ministry niya. Kasi sabi ni Jesus, yung naging buhay niya is a living testament of His divinity. Di ba? Bakit sa chapter na to, no? Nagpagaling siya ng itong chapter 5, di ba, nagpagaling siya ng invalido for 38 years, hindi nakakalakad tong tao na to. Bakit niya pinagaling yon? Yes, he wants to show mercy, di ba, doon sa tao na yon. Pero ang main reason, wag natin kalimutan yon kung ba't siya nagpapagaling. Ang main reason is to show us that he is the Son of God. Wag natin kalimutan yung aspect na yon. Dahil only the Son of God can do all the signs and wonders na pinerform ni Jesus, no? Siya lang ang may kaya ng ganon. In short, kung meron mang ginawa sa iyo ang Diyos, kung for example, inahon ka niya sa kahirapan, pinagaling ka niya sa sakit mo, kung inayos niya yung mga relationship mo, huwag mo kalimutan yung main reason ng Diyos kung bakit niya ginawa yon. It is to give God glory. Hindi para ikaw yung mag-glorify, pero to give His Father all the glory. It's not about us, no? It's always about Jesus, no? Kaya ako naka-experience ka ng miracle from God, pero dahil doon, yun pa yung nagpalayo sa iyo sa Kanya. Na-miss mo yung whole point. Na-miss mo yung whole point, no? Sabi ni Jesus, kaya niya ginawa lahat yon because He wants to accomplish all the works His Father wants Him to do. Diba? Yung binasa ni Carl, you know yung reason niya. Ibig sabihin, may trabaho na binigay ang Diyos Ama sa Kanya. At yun yung laman lang ng utak niya. Gusto kong tapusin yung trabaho niyon. At buong buhay niya dito sa mundo, doon siya nakasentro. To do the will of His Father. Di ba? Kung nagdududa ka sa mga claims ni Jesus, no, sinasabi niya, He is the light of the world, He is the gate, yung mga ganong mga claims niya, no? Kung sa tingin mo, lahat ng finish or accomplished works ni Jesus, no, ang hirap paniwalaan, isa lang ang makakagawa ng lahat ng yon. No? Only, sabi rito, only the one the Father sent. Kung hindi siya yung pinadala ng Diyos Ama, hindi niya kaya gawin lahat yon. So importante, no? Importante na may binuhay siyang patay, importante na meron siyang na bulag na pinakita, kasi lahat yun naka-prophesize yun, di ba? At lahat yun meron ding meaning sa spiritual life natin. Kung paano niya binigyan ng sight yung isang bulag, ganun din niya bibigyan ng sight yung mga spiritually dead, spiritually blind. Okay? So third testimony, the testimony of the Father. Sino pa ba? Ipe, pabasa naman bro. Okay. Yan. Tala. Ayan. Testimony of the Father. The testimony of the Father. And the Father who sent me, He has testified of me. You have neither heard His voice at any time nor seen His form. You do not have His word abiding in you, for you do not believe Him whom He sent. Yun, thank you bro. Nakikita mo, no? Pinapakita ni Jesus connected eh. Kung naniniwala ka sa God the Father, kailangan maniwala ka rin sa God the Son. Connected eh. Kung meron kang na-miss dun sa isang yon, wala ka na doon sa part na yon, di ba? Kaya sabi niya, kung naniniwala ka sa God the Father, which is yung mga religious leaders, naniniwala talaga sila eh, but they don't believe doon sa God the Son. So ano sabi niya? Hindi mo naririnig yung voice niya, no? At any time, wala ka nakikitang form ng God the Father. Ibig sabihin, walang kayong nare-receive na revelation. Wala kayong nare-receive na mga yung enlightenment ng Holy Spirit, discernment ng Holy Spirit. For what reason? Kasi hindi sila naniniwala doon sa pinadala ng Father. Doon mo makikita yung yung triunity, no? Connected talaga lahat. Connected yung triunity. Kasi may narinig ako before,
okay lang tong religion na to. Kahit hindi sila naniniwala kay Jesus. Kasi si God pa rin naman ang wino-worship nila eh. Pero clearly, no, sinasabi ni Jesus, hindi ganun yun. Hindi ganun yun. No? Kung hindi ka naniniwala kay Jesus, no, hindi yung Yahweh, hindi yung God of the Bible or God of the Old Testament ang wino-worship mo. Kasi hindi ka pwedeng mag-worship sa God the Father if you do not believe doon sa pinadala niya, doon sa Messiah niya. So, fourth testimony is the testimony of the Scripture. Sino pa ba? Ice, pabasa naman, Ice. John chapter 5, verse 39, the testimony of the scriptures. You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. It is these that testify about me. Yun. So, yung buong scripture daw, from Genesis to Revelation, points to Jesus, no? Kaya pag nag-aaral tayo ng Bible, na ang laging tanong mo dapat, anong natutunan mong bago about kay Jesus? Kahit na Old Testament ang binabasa mo, no? Ano yung bago mong natutunan about kay Jesus? Kasi connected dapat lahat yun. Tapos, tsaka mo itatanong, Lord, ano yung gusto mo sabihin sa akin sa mga verses na to? Pero dapat dun ka muna sa context. Kasi kapag dumiretso ka na about sa'yo yung topic na yun, may mami-mislead ka eh. Mami-mislead ka eh. Dapat tingnan mo muna, ano yung about, ano yung scripture na to, ano yung sinasabi ng scripture na to about kay Jesus. And then, tsaka mo i-apply sa'yo. Pero pag sinimula mo sa'yo, iniisip mo ngayon, yung center ng Bible is about you. May problema ka, so yung Bible, ikaw yung nakasentro sa buhay mo. Pero hindi eh. Nakasentro talaga siya kay Jesus eh. And then, tsaka mo tingnan kung anong sinasabi sa'yo. Pero alam mo, maganda yung word na ginamit dito, no? Yung word na search. You search the scripture. Yung word na yan sa Greek, lagi ko to naririnig sa mga preachings, no? Yung eraunao, eraunao, no? Ibig sabihin yan, to seek, to search, or to investigate. Eraunao, no? Ibig sabihin yan, pwede mong i-examine. Pwede mong i-examine yung binabasa mo, no? Tayo, we are commanded to meditate God's word, di ba? Day and night, pangaraw di ba? Ibig sabihin, same yung idea niya, no? Na kailangan hindi lang tayo nagbabasa. We need to eraunao the scripture, no? We need to examine, kailangan nating himay-himayin at alamin yung talagang meaning, no, ng bawat scripture. So good yun. Good yung ganon. Good yung to seek, to search, to investigate. We are commanded to do that sa pagme-meditate natin, no. Kaya lang, itong mga religious leaders na to, yes, sinesearch nila, ini-investigate nila yung scripture, kabisado nga nila yan word by word, di ba? Pero mali yung intention nila, no? Sabi ni Jesus, no, you think that in them you have eternal life. Hinahanap ng mga religious leaders sa scripture yung proof that they are correct, they are right, no, na tama yung paniniwala nila. In short, hindi sila nag-examine ng scripture to search for God. Hindi yun ang intention nila. Ang intention nila, they want to find an argument that their beliefs or yung position nila are correct. Na ito tama tong paniniwala ko. So hahanap sila ngayon sa scripture na kayang i-prove na tama sila, no? Paano nasabi ni Jesus 'yon? Sabi niya, it is these that testify about me. Sabi niya, the whole scripture points to Jesus. Pero alam naman natin 'di ba, yung mga Pharisees, yung mga religious leaders, hindi nila makita that Jesus is the Son of God. So ginagamit nila yung scripture para i-crucify si Jesus. Hinahanapan nila ng mali. No, ito yung tama, ito yung law ni Moses, 'di ba? Example na lang, 'di ba? Itong chapter na to, ba't kausap ni Jesus yung mga Pharisees na yan? Kasi gusto nilang hulihin si Jesus na nagpagaling siya sa Sabbath day. Ginagamit nila yung scripture to attack Jesus, 'di ba? Bigyan siya ng kaso. Kabaliktaran kasi sasabi nga ni Jesus, yung scripture nga, yun nga yung nagtestify na ako yung Messiah eh. Di ba? Kung totoong ine-examine nilang scripture to search for truth and for God, sana nakita nila yon na that Jesus was sent by the Father, no? Pero hindi nila makita yon. Hindi nila maintindihan that the scripture points to Jesus. Bakit? Bakit hindi nila maintindihan?
before natin ibigay yung fifth testimony, no? Yung fivefold yan, di ba? Pang-apat na to. Yung panglima, before sabihin ni Jesus yon, sasabihin niya muna yung reason kung ba't ayaw nilang maniwala sa kanya. Sabi ni Jesus, "And you are unwilling to come to me so that you may have life. I do not receive glory from men, but I know you that you do not have the love of God in yourselves. I have come in my Father's name, and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. And how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God?" Ano yung reason kung ba't ayaw nila maniwala? Sabi ni Jesus, kasi they are unwilling to go to Jesus. They are unwilling to go to Jesus. Ang ganda nito, no? Nakita mo yon? Pasok pa din yung will. Pasok pa din yung will ng isang tao. Pasok pa din yung free will ng isang tao. Importante kay God yung free will. Importante kay God yung will mo, no? Ito yung sinasabi ko before, no, na yes, those who are called are all in Him. Tama, di ba? Ibig sabihin, na kay Jesus ka ngayon kasi tinawag ka niya. Di ba? Tama yun. Ano yun? Based on scripture yun. Pero at the same time, naniniwala ako at sigurado ako na hindi binangga ni Jesus yung free will mo. Yes, you are appointed, pero at the same time, binigyan ka pa din niya ng free will to choose Him. Hindi ko alam paano nangyari yun. Kung sino nagsimula, hindi ko alam, hindi ko maintindihan. Pero sigurado ako na hindi i-break ni God yung free will mo. Kasi, kaya nga pumasok yung kasalanan because of free will. So, importante yung will. So, bakit daw tayo pupunta kay Jesus? Sabi niya, so that you may have life. Ibig sabihin, clear to, that life is in Jesus. There is no life apart from Him. No? Huwag kang pumunta kay Jesus kasi gusto mong maging maayos ang buhay mo, gusto mong mapunta sa heaven. Pumunta ka sa Kanya dahil alam mo that you are spiritually dead. At matatagpuan mo lang yung buhay na yun, yung wala ka, no? Yung buhay na wala ka, sa Kanya mo lang makukuha. Yun yung point ng repentance, no? Yun yung point ni John the Baptist sa ministry niya. Para sa mga religious leaders, no, hinahanap nila yung life sa glory na galing sa tao, no. At sobrang common yan kahit sa panahon natin, sobrang nangyayari yan, no. Normal yan sa kahit kanino, 'di ba? Gusto natin yung praise, 'di ba? Yung praise ng tao. Masarap yung glory na galing sa tao. Masarap maging accepted ng tao, 'di ba? Pero sabi ni Jesus, I do not receive glory from men. Bakit? Because Jesus Sa 40, this sa 39. So, yun, no? So importante pa rin, no? Importante pa rin yung will, no? So yung mga religious leaders, no? Hinahanap nila yung glory na galing sa tao, di ba? At alam natin na common 'yan 'di ba? Common naman yung ganyang galit, no? Pero sabi ni Jesus, no, hindi raw niya nire-receive yung glory from men, 'di ba? Alam ni Jesus, no, na hindi niya kailangan ng approval ng tao. Si Jesus nakatingin lang doon sa Father, doon sa will niya, no, will ng Father. Si God lang talaga yung gusto niyang i-please, 'di ba? Maliwanag 'yun sa kanya, 'di ba? Bakit ang mga Pharisees hindi ganon? Bakit si Jesus nakatingin lang sa God the Father, pero itong mga religious people hindi ganon? Sinabi ni Jesus yung reason. Ano daw yung reason? That you do not have the love of God in yourselves. Ang bigat niya, no? Bakit ayaw nila tanggapin daw si Jesus? Kasi hindi ito dahil sa hindi nila maintindihan. This is not an intellectual problem, no? Sabi ng mama ko, no, alam mo, kaya naman maraming tao sa CCF kasi maraming matatalino na naiintindihan kayo eh. Pero alam mo, sabi ni Jesus, wala sa talino ang problema eh, no? Nandun sa heart, di ba? Nasa heart ang issue.
Jesus knows the heart of everyone. Alam niya yung heart ng mga Pharisees. At nakikita niya na hindi talaga nila mahal ang Diyos. Ang mahal nila yung sarili nila. Yeah? Pero alam niyo, di ba? Once you experience the love of God, once you understood yung grace ni God, sabi ko nga pag talaga naiintindihan mo naman talaga yung grace ni God, hindi mo i-abuse yan eh. Ibig sabihin, magbabago at magbabago yung direction ng buhay mo. Imposibleng hindi. Once na matikman mo yung love na galing sa Diyos, magiging isa na lang yung gusto mong i-please. You will live a life with an audience of one, di ba? Isa na lang yung gusto mong i-glorify. Sabi ni Jesus, no? Sabi ni Jesus, I have come in my Father's name and you do not receive me. Hindi siya tinanggap. Sabi niya, pero if another comes in his own name, you will receive him. No? Ano ibig sabihin ni Jesus dito? No? Ako, galing ako sa Diyos Ama, pero hindi niyo ako tinatanggap. Pero once na may isang tao na dumating in his own name, tatanggapin niyo siya. Sino tong another? No? Sino tong another na tinutukoy ni Jesus? Alam niyo, etong conversation nila na to, no? After 132 years after this conversation, may isang dumating na isang tao. Ang pangalan niya, siya si Bar Kokhba, no? Bar Kokhba. No, nasa history yan, no? Ito si Bar Kokhba, no? Nag-start siya ng war nung 132 AD na tumagal hanggang 136 AD. No? So during this time, nagkaroon ng revolution. Yung mga Jewish people, nilabanan nila yung Roman Empire. So itong si Bar Kokhba ang naging leader doon sa revolt na yon. At ang claim nitong tao na to, Jew siya, no? Ang claim niya, siya daw yung Messiah. Siya daw yung Messiah na galing sa line ni David. At alam mo, yung mga religious leaders, yung mga Jewish people, tinanggap siya eh. Tinanggap siya eh. Kasi yan yung gusto nilang picture ng Messiah, yung magpi-free sa kanila sa Roman Empire. So sabi ni Jesus, no, pag may isang dumating, may isang tao, tatanggapin nyo. Pero ako ayaw nyo tanggapin. No? Ako naniniwala ako na yung pinupoint ni Jesus, etong tao na to, no? Ito si Bar Kokhba. Pero sinasabi din ng Bible, no, that at the end times, no, may darating na isa pang tao. At tiniscribe siya ng Bible na the Antichrist. The Antichrist will arise, no, during the last days, no. At yung mga ayaw kay Jesus or yung mga lovers of self will worship this Antichrist. Bakit? For one reason. Because they doesn't want to believe Jesus, no. Kaya sabi ni Jesus sa verse 44, how can you believe when you receive glory from one another and you do not seek the glory that is from the one and only God? Kung nakatingin ka lang sa glory na makukuha mo sa mundo, hindi mo talaga makikita or i-aspire yung glory that belongs to God. And on our last testimony, sabi ni Jesus, do not think that I will accuse you before the Father. The one who accuses you is Moses, in whom you have set your hope. For if you believe Moses, you will believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? No? Nakita niyo rito yung connection ng word at saka ni Jesus. No? Hindi mo pwede sabihin that I love Jesus pero wala kang seeking for the word. Hindi ka nagsisik ng truth. Hindi pwede. Connected yun eh. Sabi ni Jesus, if you do not believe yung writings ni Moses, which is yung Old Testament, how will you believe my words? So connected talaga yung scripture, yung truth, at saka si Jesus. No? If we say that we believe and we trust Jesus, saan natin kukunin yung trust na yon? Kunin natin sa testimony ni John the Baptist, kunin natin sa testimony dun sa mga works ni Jesus, kunin natin sa testimony ng God the Father, ng Scripture, at saka yung Genesis, Leviticus, tsaka yung 5 books na sinulat ni Moses. Dahil lahat yon points to Him.